necrosis. Mm-mm. Yung fat necrosis ay pwedeng mamaga sa umpisa and later on talagang pwedeng masira yung taba sa loob ng ilalim ng dibdib. So pag may trauma yan, pwede Trauma pala can na result in that. mangyari. Siyempre, magkakaroon ng bleeding in that one. Mm-mm. But it doesn't mean na yung fat necrosis can lead to cancer. Mm. It only leads to a mass na nakakapamong bukol sa dibdib mo. But it doesn't necessarily mean it can lead to cancer. Mm. Now, what will lead it to cancer is kapag ang stimulation ng hormone mo ay sobra-sobra sa natural. Mhm. Halimbawa, naumpog na nga yung dibdib mo, Mm. nagkaroon na ng fat necrosis. Ikaw ay mahilig sa mga pagkain o pildoras na naglalaman ng xenoestrogen. Mm. Xeno is spelled as X-E-N-O. Mm-mm. Yan ay mga estrogenic-like compounds na nakukuha natin sa mga pagkain natin, gaya ng mga manok na nasaksakan ng chemical na estrogen, o gaya din ng mga iba pang pagkain na GMO kung tawagin, Mm. o gaya ng pag-inom ng mga pildoras, gaya ng contraceptive pills. Mhm. Yan ay excess estrogen na mag-stimulate ngayon doon sa dibdib ng babae at maaapektuhan yung fat necrosed cells doon sa kanyang dibdib. Pwede ngayon itong lalong lumaki pa. And together with a lot of stresses, a lot of nutritional deficiencies, yung lumalaking bukol pwedeng mauwi from benign to a malignant tumor. Grabe, dahil lang doon. Dahil lang doon. Oo. But, hindi ko sinasabi na porke nauntog, Mm-mm. tumor ka agad. Mhm. Yung xenoestrogen, totoo ba na nandyan din daw yan sa pakpak ng manok? Madalas, mabuti na nga lang sa Pilipinas, ang iniiniksyon ng mga tindera dito sa palengke, mga salbahing tindera natin, Tubig. tubig para Oo. bumigat. Oo. Nasubukan ko rin, pag pinirito ko, pumuputok yung kawali. Talaga? Kasi may tubig yung, Oo. yung manok eh. Pero sa ibang sa ibang bansa, ang iniiniksyon talaga nila are hormones. Para lumaki yung pakpak. Para lumaki Oo. yung buong manok. Ah, yung Oo, buong yung manok buong mismo. manok, lumalaki siya kasi excess hormone ng kanyang So, kinakain. at bakit sa iniiniksyon. pakpak iniiniksyon? No, sa pakpak na iipon. Ah. May tendency na itong mga xenoestrogen na to bumabagsak sa pakpak, Mm-mm. pumupunta sa balat ng leeg, ganun din sa puwit ng manok. Mhm. So, yun pa naman ang paborito natin kainin ko. Hindi pakpak, Pwede. puwit. Oo. Grabe. So, At doon saka yung naiipon balat, siya. of course. Oo. Oo, yung balat. Nagpalabas na nga ang Singapore ng parang health alert sa kanilang mga tauhan, sa kababayan, dahil mahilig ang mga Singaporeans sa chicken rice, Mm-mm. mahilig din sila sa buffalo wings. Mm-mm. Nung araw nga, inisip ko, paano nagkaroon ng wings ang buffalo? Alam mo ba kung bakit? Bakit? Yung ano lang naman yata, spice eh. Yun lang yata. Bakit ang buffalo? description nun. Wings yun, manok yun. Oo, Di ba ang buffalo, toro yun? Oo, ano naman? Ano ang Ba't ibig sabihin tinawag ng na buffalo wings? Di ba? Ako ang isip ko nun, yung may buffalo sauce kasi. Akala ko yun ang ginagamit nun. Hindi, hindi. Eh, Nagsimula kasi yung proseso ng pagluluto sa puro wings na ito sa Buffalo, New York. Okay. Ngayon kinopya na to sa buong mundo kaya Oo. tinawag na Buffalo Wings. Oh. Ngayon mas maganda tawagin po ninyo yung estrogenic wings. Oh. Ayan, para kayo mangingisay sa tuwing bibili kayo ng pakpak ng manok. Oo nga, parang ayoko na tuloy kumain. Yung pa naman ang favorite ko eh. Kasi yung natin masarap pinaka-wing. na balat eh. Oo Yeah, nga. that's At saka right. crunchy. Crunchy siya. Diba? Yung But pinakadulo. sabi ko nga, mas maganda na yung mga manok natin dito dahil hindi sila masyadong laden with chemicals like hormones. Okay. Pero paano yan kung kunyari may problema ka sa hormones mo, pagkatapos meron pang outside influence na bad dito sa ating hormones, anong panangga natin dyan? Yan. Yun ang naipayo ko na sa ating mga nakonsulta doon sa Santa Cruz Clinic natin last Friday na mas maganda mayroon silang bitamina sa pagkababae nila. At kung maaari ang bitaminang ito ay nanggagaling sa isang natural na halaman na para wala na pong maidadagdag sa inyong katawan ng mga chemical pa. So, naireseta po natin sa kanila dahil ito naman kirot lamang is a simple pain reliever na may kasama pong B-complex which is Nervital. Nakita po nating magandang B-complex yun. At niresetahan natin sila ng Fema Plus. At ang suspecha ko, in a matter of 2 or 3 days, yung nararamdaman nilang kirot sa dibdib nila ay mawawala rin. Pero pinababalik ko sila after 1 week para ma-check up natin kung yung nabunggo sa kanila ay namumuna bilang bukol. Yung Fema Plus, ano ang meron yan? Bakit napoprotektahan ang pagkababae ng isang babae? Well, ang Fema Plus kasi ay known to have evening primrose oil or FMOL.
At maging ang mga doktor na OB-gynecologist are now accepting na ang evening primrose oil ay napakagandang suplemento para maging malusog ang ovaryo ng babae. At alam naman natin na ang ovaryo ng babae ang namamahala sa lahat po ng hormones ng babae. Kaya po ng estrogen at progesterone. So tinutulungan niya po ang ovaryo ng babae para maging malusog. Kaya maaari silang uminom nito kahit wala pong reseta ng doktor dahil ito ay all natural naman. This is over the counter at lalong-lalo na po yung mga kababaihan na may problema sa pagkirot ng kanilang menstruation. Ganun na rin sa mga kababaihan na sumapit na sa kanilang menopausal stage. This is a very good once a day supplement sa kanila. At ang bonus pa dyan sabi, lalong gumaganda ang skin mo. Parang nagiging malasutla pa rin. That's at true. saka, very bright, rosy. That's true. Because of The Fema evening Plus. primrose oil. At may kasama rin kasi itong salmon oil na nakatutulong nga para sa mas healthier skin and hair ng isang kababaihan. Yan pa naman ang ibang mga kababaihan ang kanilang hinahanap, hormone replacement therapy, lalo That's na right. kapag sila ay nawawalan na ng buwan ng dalaw. That's right. Pero recently may mga hindi magagandang mga studies, di ba, about HRT. So imbes na mag-seek tayo ng HRT, pwede na may Yes. food supplement naman pala na natural, Yes. katulad ng Fema Plus. That is true. That is true. Alam mo, noong araw kasi nagre-reseta kami mga doktor ng mga synthetic hormonal replacement therapy. Pero ngayon lumalabas ang maraming studies na pwede silang magkabukol sa matris, magkaroon ng cyst sa ovaryo o kaya sa dibdib nila. And yung parang yung benepisyo does not outweigh the risk. There's more risk than the benefit in giving that. So patuloy naghahanap ang mga doktor at nakita nga po namin na ang evening primrose oil, kamukha ng nilalaman ng Fema Plus, ay napakaganda na pang-replace sa isang babae na dumating na sa punto na kulang na yung kanyang hormone.